Silipin natin dito mga kalingap. Balita ko wala na daw dito eh. Hindi na daw nag-i-stay dito sa bahay. Silipin natin. Okay. So may natutulog din dito pala. Sino kaya natutulog dito? Parang amoy babae. Sarap na yung pinto oh. Mukha ko buhay pa. Sus. Puro basura dito sa loob. Ay, bukas yata to eh. Bukas. Sino? May nakatira dyan? Oo, nakatira siya dyan. Sino nakatira? Sino yun? Ito, talagang ito. Nangyari dito, puro basura. Sus, grabe. Oh, ano nangyari dito? Sayang tong bahay na ito. Diyos Maria man. Sayang yung sayang tong bahay na ito. Ginastusan natin to eh. Pabayaan lang oh, puro basura. Wala na dito yung kama. Bininta na lang to. Yung bike ni Jacob, yung bike niya oh. Diyos ko, puro basura na to nandito. Paano pa matulugan to dito? Nandito pa yung uniform ni Jacob. Sana nandun sa barangay ngayon yun. No? Bakit tinambakan ng basura to? Nakapanghina. Dapat bininta na lang to. Nasa barangay na daw mga kalingap. Yung extension doon, yung in-extension ni Gimo, bininta na pala yun. So, gusto nga daw ibenta ni pinigilan ng may-ari ng lote ni nanay. Kasi nga sayang naman. Mamaya puntahan ko sa barangay mga kalingap para makausap natin. So pupuntahan natin mga kalingap. Tingnan natin doon sa sinasabi ni Michael, yung anak ng may-ari. Nandun daw yung sa labasan si Jacob nagtatambay. At si Tatay Joseph naman nasa barangay daw. Parang kinuha na lang ni Kapitan na tanod para merong income. Grabe ang hinayang, grabe ang panghinayang ko doon sa bahay. Sobrang kalunos-lunos ang nangyari nung pinaggawa nating bahay. Sayang. So usapin natin, sana nandyan, sana makita natin. Diyan, nasa tapat lang naman, tapat ng gasolina yung barangay. Sana nandyan siya. Ito yung barangay ng Baras, Barangay Hall. So, tingnan natin. Sana nandyan siya.
para malaman natin kung ano ba ang nangyari at ano ang dahilan bakit ganyan ang nangyari ngayon. So pinuntahan ka dito nung pinsan mo. Ano yun? Foreigner din? Hindi Pinoy? naman, ano. I mean, tagapandakan din. Kami, doon kami sa compound ng mga Amerikano. Oo. Yun nga, inabenta nung ano. Kaya, may ano yun, doon sa ano niya, ang naging negosyo niya, ano, crematorium. Ay, yung mga ano, pag-cremate. Di ba nung pandemic, hit ang crematorium eh. Kaya malaki ang kita ng crematorium niya. Kaya ngayon maganda ang buhay niya. Nakapagpatayo siya ng bahay sa Antipolo. Tapos yun nga, naisip niya, natandaan niya, nung panahon na nung panahon naman kasi yung dati, hindi pa niya nababawi yung puhuran niya sa crematorium, hindi pa niya nababawi. Yung asawa niya may nakapang buhol dito sa cyst dito sa lalamunan. Yun. Pinahiram ko ng 150,000. Di ba, mapahirap pa ako nun dati, Big Mac. Nung binata pa ako nun eh. Wala pa kasi Jacob nun eh. Ngayon lang niya naalala, nung panahon na tinulungan ko siya, parang binabalik niya yung pabor. Sabi niya, binigay niya ako ng pambili ng bagong bike. Si Jacob ngayon, naka-bike na lang. Papasok, kaming dalawa, hinahalin ko siya. Tapos, yun, mamaya, susunduin ko. Anong oras? Alas 4. Katro pa. So yung ang bahay mo doon kasi ang itsura kasi ng bahay mo abandona na. Oo nga eh. Kasi puro basura loob. Oo nga. Wala ka na Pero rin ayusin ko. wala ka na rin gamit. Dapat yun kung may balak ka doon na hindi ka natin paupahan lang para hindi maalagaan. Hindi. Barang araw, paalisin din kami dito eh. Hindi naman, pag hindi na kapitan si Cap. Di ba? Hindi naman po pwede may tambay dito eh. Nakikiusap lang ako kay Cap kasi napapagod na ako yung papanig-panaog doon. Pagka nag-aaral si Jacob, yung baba ko, hatid si Jacob, nakapagod eh. Daming ko nila nararamdaman sa katawan eh. So wala ka nang balita doon sa ex mo, ang anak mo. Ay wala na. Yung pangalawa, Oh. yung bunso ko. Ewan ko, honor naman yun eh. May medal yun eh. Nag-graduate ng ano. Paano mo nalaman? May nag-send sa akin nung gawa pa nun ang cellphone ko. May nag-send sa akin ng picture. Wala. Sira na ang cellphone mo, sira na. Sinira ni Jacob. Sinira ni Jacob. Talaga si Jacob talaga, makulit talaga si Jacob. Yung binili mo yun eh, na cellphone. Yung luma mo, wala na rin yun. Ay, anong luma? Di ba may luma ka, sabihin na ng bago. Wala na. Wala na. Sinira Sayang. ni Jacob. So bali ilang taon ng yun? Ilang taon ng, ilang ka na dito sa barangay? Ang ganda naman siguro. Dito dalawa na. Pero dito kayo dati na tumutuloy talaga. Oo. Ay yun, dapat linisin mo yung bahay doon. Oo. Isang maghapon lang, kaya mo linisin yun. Kasi kaya lang napagalitan kami dito eh. Kasi Lahat ng mga gamit doon sa loob, yung mga galon, basta lahat, susunawin ko na yun. alisin mo yun lahat. Kasi ano yun eh, tingnan mo, puro na yung kisame, marupok na, Oo nga, bagsak magkakasabi. na. Kasi hindi na, walang nakatira eh. Pero talaga pag bahay wala nakatira, kahit nga asimento, nasisira. Kaya dapat yun, nalilinis palagi. Kasi sayang yung sayang yung pinagpagura natin yan. Oo nga, oo. Kasi saka na, talagang hindi ko, kung pwede lang bang hatiin yun yung katawan ko eh. Kukunin ko, may mag-aalaga si Jacob eh. Tapos nakakapagod kasi yung papanig-panaog eh. Yung bike mong, yung binili ko, sira na din. Ayun, oo, nung minsan sumakay si Jacob, kasi inaakas ko si Jacob nun eh. Yun yung nandoon sa loob.
Oo. Pag sa akin ni Jacob na ano, naputol. Doon naman sa Living Hoping Church na inaano ko, may nagbigay sa akin na mountain bike yan, andyan. Ah, binigyan ka. Oo. Dahil pinagawa, labas. Ah, ito. Oo. Ayun yung ginagamit mo. Oo. Ay, ano yung ginagamit ni Jacob? Meron siyang bike na ano, andun nakatali. Okay pa to. Oo. Ano, sa inyo yan? Oo, yan. Pinagalitan na ako kasi. Oo. May dala ka pala dito ng kaldero. Oo, diyan kami nagluluto ni Jacob. Abot mo ba to? Mataas? Oo, abot ko naman yan. So kung pwede pa natin yung yan. May ano ako dyan, may dala akong pagkain. May grocery, may bigas. Saan ko ilagay yun? Dito na lang? Sige. Dito na lang, ilipat ko yung sasakyan ko dito. Sige, ako Ano ba- na mag-aahon. Nandun kasi sa tapat, ilipat ko na dito ha. Ayan, mag-ano tayo, mag-usap tayo, usap. Ang tagal natin hindi nagkikita. Oo. Pero may naiisip-isip ko rin ikaw. Sabi ko. Kamusta na tay? Kumusta? Hingit ako ng pasensya sa'yo. Talagang ano, napabaya ko lang yung bahay. Pero isang araw lang yun, nilinisin ko yun. Mga kalingap, nito si Tatay Joseph. So yun nga, naabutan ko siya doon sa barangay kanina. Eh sabi ko dito tayo mag-usap at maano doon maingay. So yan. So naabutan ko kasi yung bahay niya doon. Magulo. Puro basura sa loob. Kaya nagtanong ako kay Michael. Sabi niya na sa barangay na si Monte na parang pinagtanod ni Kapitan para may income. Kasi nahirapan ka daw maghatid kay Jacob. No. So anong balak mo doon sa tayo? Anong balak mo doon sa bahay? Nandun pa rin kami eh. Kasi wala naman kasiguraduhan dito eh. Hindi mo rin masabi ang panahon. Ngayon, ganyan sika, pinapayagan kami. Bukas makalawa. Baka bukas, meron nang pumalit sa amin. Meron ng bantay dyan o ano. Importante yung bahay na yun. Meron kami kahit pa paano matutuluyan dun. Alam naman umuwi ako sa Maynila ayoko naman makisabit sa So magkano ang sahod mo dito sa pagiging tanod? 1.5. Ano isang buwan? Ngayon nga, yung problema ko, na-delay ngayon. Wala pa kaming sahod hanggang ngayon. Okay lang yan, at least meron kang inaasahan. Kaysa doon sa wala. Oo. Tapos yung pagkain nyo, libre dyan. Hindi. Hindi. Kung may mamimigay, yun, madalas may naaawa, ganyan, namimigay. Pero madalas din talagang Anong grade na si Jacob? grade 2 uli. Umulit. Oo. Bakit umulit? Yun nga pasaway, ang daming absent nung nakaraan eh. Ngayon nga, ang dami pa rin absent ngayon eh. Hindi ko nga alam kung makaka-grade 3 yan. Dapat kasi si Jacob talaga mapacheck up. Yeah. Noon ko pa diba, doon ko pa sinabi si Oo, Jacob, nga. mapacheck up kasi meron na yan si Jacob, ADHD. Hindi yan. Ang ADHD is nagagamot, nakokontrol. Oo. Maraming pwede siyang medicine, pwede rin counseling. Kasi kung pabayaan mo si Jacob, walang ano yan eh. Kumbaga, kung ganyan siya, walang magbabago. Oo. Hanggang sa paglaki niya, maswerte na kung mag-mature yan. Dapat yan, napacheck. Saka isa pa pinagsisisihan ko, alam mo, inaamin ko, kasalanan ko. Yung hindi ko talaga pinag-isipan ng mabuti. Yung offer mo sa akin na doon na lang sa sa diet, dapat kinuha ko na yun eh. Yun nga, di ba? Offer ko siya nun, dun sa Bicol. No. Kasi malapit sa school. No. Tapos, bibigyan kayo doon ng konting negosyo. Saka ngayon nga, baka mas maganda, mas mababait ang mga kapitbahay ko doon. Dapat ganun. Wala na. Kumbaga, Wala eh. nangyari na yan. Diyan na yan. Oo nga eh. Yung nga, sabi ko barang araw, magkikita pa rin kami ni Cleanred. Hihingi ako ng paumanhin sa kanya eh. Nagpadala ako, huwag mo na sanang i-add dito. Nagpadala ako doon sa isa eh. Anong isa? Sa kay Ate Sel.
Sabi nila, wag mo sana ina dito ah. Sabi nila, wag daw ako makikinig sa'yo. Yun naman ang Yung si Sel Chua? Sel TV? Si Sel TV. Oo, ninang ni Gimo, di ba? Huwag na makinig sa akin. Oo, yung sabi niya, tanggihan ko raw yung offer mo na Yung sa Bicol? Huwag daw ako pumayag doon dahil dito raw ako. Di ba? Sayang nga yung pagkakataon. Oo. Di ba nag-viral ako noon eh? Oo nga. Kaya ang daming ang gustong tumulong sa iyo tayo noon. Ang daming gustong tumulong sa iyo noon. Yung isa na nga yun, yung nag-offer sa iyo noon na bibigyan kanya ng lote doon ka pagawa ng bahay. Oo nga. Katabi pa mismo nung bahay niya. So siya mismo yung sponsor. Yung katabi ng bahay mo dapat. So siguro kung na-grab mo yun, baka hindi natin alam, baka maganda ng buhay mo ngayon. Baka nga inaano ko, wala nangyari na eh. Kaya nga sabi ko balang araw pag nagkita tayo ulit, unang-una eh. Kasi parang naano ako ni Ate Sel TV at saka ni Gimo. Hindi ba may time naman na umuwi ka pa noon ng diet eh, di ba? Tapos yun sabi niya, huwag kang papayag dun sa Alam mo bang tayo, alam mo bang sinisiraan ako ni Gimo dahil diyan. Kung nag-away kami. Kung napapanood mo, grabe ang away namin ni Gimo. Inaaraw-araw ako ni Gimo noon na dahil nga diyan sa nagkaroon kasi ng ganito yun. Hindi ko nabanggit sa'yo. Nagkaroon ng alitan ba namin. Kasi nga dahil si Gimo gustong hawakan, parang ang sabi ko kasi ako hindi ko naman alam. Pero base sa sinasabi niya, na catch up ko, na-gets ko na parang hinahawakan siya ng sponsor, dinidiktahan siya ng sponsor. Ngayon, yun ang sabi ko, kung marami ka palang sponsor nung hindi pa kita nakilala, sabi ko marami ka palang sponsor, bakit hindi nyo napagawa ng bahay si tatay? Bakit hinintay nyo pang pumasok ako nung napagawa ko na ng bahay? Ang sabi ko kasi sa kanya, wag mong araw-arawin i-vlog yung mag-ama. Yun lang naman ang sabi ko. Nagalit yata siya yung mga sponsor niya kasi daw bakit daw magpapaano ka daw sa akin. Sabi ko hindi ko naman wag lang araw-arawin, na-i-expose masyado. Tingnan mo, vlog niya noon kayo. Live niya si dadalhin niya doon sa bahay niya. Si Jacob. So ngayon, ano nangyari? Kaya sabi ko, marami ka palang sponsor dyan. Bakit hindi niyo natulungan noon pa? Bakit hindi nilapit pa sa akin? Ngayon, nung napabahayan ko na, ang sabi ko lang naman, huwag mong araw-arawin na i-vlog, huwag mong ganun. Di ka nakikinig. Nagagalit kasi yung mga sponsor daw, wala daw silang pakialam. Kung i-vlog mo hindi, basta kailangan nilang makita daw ang update ni Gimo. Yun ang sabi ni Gimo sa akin. Simula noon, kung ano-anong tinawag akong scammer, budol, ganun lang ang nangyari. So yan palang dahilan bakit hindi ka kumagat sa offer. So tingnan niyo mga kalingap kung ano ang naidudulot ng mga gawain na yan. Hayaan mo nilang malaman. Total wala naman na silang ginagawa yata ngayon eh. Tinutulungan ka pa ba hanggang ngayon? Minsan lang naabutan rin na napabayaan ko yung bahay, nagalit din sa akin. Sabi ko, ayusin ko yung isang Sino araw. nagalit? Si Gimo. Bakit siya magalit? Anong karapatan na magalit? Hindi naman siya nagpagawa niyang bahay. Ako nga mismo naka-akto ngayon. So sorry lang. Ayusin ko yan isang araw. So anong karapatan niyang magalit? Na napabayaan mo bahay, wala naman siya ambag dyan sa bahay na yan. Kahit 5 piso, wala naman siya ambag dyan. Anong karapatan na magalit sa'yo? Dapat sinagot mo. Kasi hindi rin maganda. Alam mo bang pamamahiya niyan sa akin hanggang noong halos ilang buwan akong pinahiya niyan sa social media. Sinagot ko rin ng sinagot. Huwag nasaan siya ngayon. Bumibiyahe na ng ganito. Iwan ko kung nag-vlog pa, di ko na alam. Hindi nga madalang na daw. Nag-feeding sila tapos dumaan dito ng minsan. Hayaan mo silang hayaan mong malaman nila kung ano yung ginagawa nilang kabulastugan. Kabulastugan ang tawag yan eh. Ang ganda na ng oportunidad na inoffer ko sa'yo, sila ang humadlang.
Kaya mong malaman nila, walang problema yan. Hindi ba ako maipit? Ano ba? Ikakasuhan ka? Ay, ako makalaban nila. Yeah. Kung mag-alala, ako bahala dyan. Hindi, ano na ang nangyari, parang sila na ang naglugmok sa'yo. Ganon. Dapat, nung napagawan kita ng bahay, nag-alala sila sa'yo. Nang, kung yan pala, gusto naman nilang tumulong, may mga sponsor naman siya. Alam mo, may screenshot siya sa akin, pinapabasa sa akin noon. Tinatakot kasi siya sige mo, na kung di daw siya makinig sa kanila, parang bibitawan siya. Yun yung pinanghinayang ni Gimo na baka mawalan siya ng sponsor. Kaya kahit ano, gagawin niya. Kung ano yung sinasabi ng sponsor. At least ngayon, malinaw. Kasi sayang talaga yung yung offer sa'yo ni Mamila. Sayang yun. Hindi ko nakalimutan yun. Maganda. Nag-live ko pa noon, no? Nakausap ko, nasa ibang bansa siya. Nasa ibang bansa siya, nakailang uwi na dito. Nagja-jogging yata siya ng... Di ba siya nakasama dito? Hindi. Si Ate Anits. Yun, minsan tumutulong pa rin sa akin yun. Sino si? Anits Bauer. Anis Bauer? Oo. Sponsor dinigin mo yun? Oo. Saka ikaw, hindi... Ako kasi nagtagal ako sa tumagal ako doon sa, alam mo, simula nung mga ginagawa ni Gimo sa akin, aminin ko sa'yo tayo doon, nawalan ako ng ganang bumalik na sa'yo kasi nga, para bang ako pa ang mayroong hindi magandang ginawa. At saka yun nga, nahalata ko rin na parang nag-gets mo rin nung tinanggihan ko yung offer mo sa diet. Parang nag-gets ko yun nakita ko sa facial expression mo, parang kasi dapat parang nawala ka ba ng gana. Kasi magandang opportunity yun. Magandang opportunity sana yun. Siguro kung nasa diet ka, kung nandun ka sa diet, baka nasa diet din ako kasi hindi ko naman kayo pwedeng iwanan. Siguro ako, simula nung umalis ako sa Bicol, 2 years ako sa Mindanao, doon ako nag-stay. Marami na din akong doon, ang ko doon tayo, mga tulungan ko doon, mga depressed, may mga problema sa pag-iisip, yung mga natulungan ko doon. Yung iba, napagawan ko ng bahay. Nakalimang pabahay na ako doon sa Mindanao, sa Surigao. Diba? Oo. Yung iba, yung mga light materials lang, yung iba magaganda rin. Di ba taga Davao ka? Davao. Ang Davao at Surigao, lang naman hindi naman ganun kalayo. So, doon lang ako nagkaroon ng maraming beneficiary doon. Kaya doon ako nagtagal. Yung bahay mo sa Daet, andun pa rin? Wala na. Wala na. Nangupahan lang ako noon. Inupahan ko lang yun. Oo nga pala, oo. Inupahan ko lang yun. Pero bala ko magpagawa ng bahay sa Daet. Hindi naman natuloy. Pero kung nandoon kayo, naalalayan ko kayo, baka nandoon pa rin ako sa Bicol hanggang ngayon. Tingnan nyo itong ginagawa nila. Wala sa ayos. Kaya mo, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Kung may wala man na yatang puputuling sustento sa iyo Kaya kung may sustento naman silang, hayaan mo na. Mas maganda kasi yung manindigan tayo, huwag yung may nagdidikta sa atin. Mas maganda tayo yung sariling desisyon. Diba? Tingnan mo nga sa kabila nung lahat ng ginawa ko sa iyo, nagawa pa akong siraan ni Gimo sa social media. Di ba? Grabe ang away namin yan ni Gimo. Dahil lang sa sponsor. Kahit sinong tanongin mong supporter ko, kung sino man, talagang grabe ang ginawa sa akin yan. Inaaraw-araw ako niyan. Tinatawag akong scammer. Paano ako naging scammer? Diba? Ayun, yung mga sponsor niya diyan, nasaan na? Na yung mga nagdidikta sa kanya, dapat tinuloy-tuloy nila ang tulong niya sa iyo. So salamat at least ngayon naliwanagan tayong lahat. Dahil diyan sa mga yan, anong tawag dito? Yung offer ko sa iyo noon, tinanggihan mo. Dahil nga nasabihan lang naman ako na na hindi raw dapat. At least sinabi mo totoo. Mahirap naman na nagsasalita ka, sabi gawa mo lang. Totoo man yan sinasabi mo. Itanggi man nila yan,
nasa kanila na yon. At least totoo yung sinasabi mo. Di ba? Yun ang maganda ron. Mahirap yung nagtatago tayo ng ano, ng sikreto. Nababagabag tayo eh. Hindi tayo makapag-isip ng maayos, nakukonsensya ka, ganun. So yan, may dala ako ditong ano. Wala kasi akong kasama. Ako lang, ako di man ako nakapagbuhat masyado. May dala akong bigas dyan, 10 kilo lang yan. 10 kilo. Yan o. Ay 15. Yan o, kaltulo yan. May tira pa pala ako isa, tapos may mga groceries ako dyan. Saan ko ilalagay yan? Doon na lang muna. Sa barangay na lang. Ahon ko na lang. Pwede bang pag ganun tayo doon? Igilig ko lang sa pader? Diyan na lang. Diyan labas? Oo. Diyan na lang. Ikot ko na lang. Ikot ko. So yun mga kalingap. So mamaya update natin kung ano pa yung mga dapat nating malaman kay tatay. Maganda to. Ano to sa tatay? State witness ito. Siya ang state witness sa krimen. Ano eh. Di ba may may pangako ako sa iyo noon na magbibigay ako kaya kinukuha ko ang GCash mo noon. Kasi gusto ko magbigay sa iyo buwan-buwan. Nawalan ako ng gana tay kaya sabi ko pabayaan ko na si Gimo. Sabi ko hayaan na kita kay Gimo. Kasi total siya naman ang nag-ano. Total sa ginagawa niya sa akin paninira ko ano-ano. Kung ano-ano sinasabi niya, pabayaan ko na siya. Tiniis kita dahil doon sa ano ginagawa nila sa akin. O ngayon wala naman pala silang ginawa. Asan siya ngayon? Tinutulungan ko? Hindi na. Kaya nawalan ako ng gana talaga noon. Sa mga ginagawa nila, nawalan ako ng gana. Tingnan nyo, ang ganda ng opportunity in-offer sa'yo. Sila ang ayaw. Ano kayo iniisip nila? Baka kasi viral ka noon eh. Baka iniisip nila, ay sayang mawala ang views ko. Mga ganon. Mawalan ang views ni Gimo. Sayang, tsaka dyan na lang para araw-arawin ka. Kasi mas malapit dito eh. Dito na lang. Dito na lang? Ako na mag-ano. Pinagbawalan na kami maglagay ng mga gamit dyan sa barangay. Saan mo ilagyan? Ganun, samantala lang muna hanggang mamaya lang. Ako na mag-ano. Doon naman, walang tao pag hinat natin doon. Oo, di ba? Saan mo yung karga? Kay Michael, pag sumundo siya sa mga estudyante, mamaya, dadaan naman yun dito. Sige. Sus, Ginoo ko. Ha? Dalawa to eh. Balikan na lang to tay. Ito yung mga binili natin mga kalingap. Ito ang laman noon, mga dilata sa loob, biscuits, kape, gatas, dyan. Tinapay. Si tatay na bahala niyan. Bigyan natin ito doon para sa kanila. Tapos ito 15 kilos lang itong dala natin na bigas mga kalingap. Ito lang ang kinain ng budget ko. Ito lang ang kinain ng budget ko. 15 kilos. Kaya ba ito tayo? Kaya nun. Ako na bahala dito sa bigas. Ako na. Yung isa na lang sa'yo, yung isa. Kaya mo? Parang naman yung paa mo. Ha? Parang naman yung paa mo. Oo, ganyan na nga yan eh. Matagal na yan? Parang may buhol. Oo. Huwag mo ipamigay ito ha. Para sa inyo, huwag niyo ipamigay. Magdamot-damot ka muna. Upo ka muna dyan. Yung itlog nandyan, baka mabasag. Kung alam ko lang na umuwi ka doon, iniwan ko na lang yan doon. Kaso baka nakawin naman.
bukas yung ano mo, bukas yung bahay mo. Okay. Yun, nababasa kasi pagka umuulan eh. Ha? Nababasa. So kailan ang huling dalaw ni Gimo sa'yo? Kailan dinalaw ka pa ba? Hindi ko na yung nga, nag-feeding daw sila, program, kung saan dumaan dito, may dalang ulam at saka kanin. Yun lang. So yun lang, huwag ka matakot. Kung ano yung sinabi mo, huwag ka matakot. Mas maganda yung malaman ng lahat. Dahil sa ganda ng oportunidad, sila pa ang humadlang. Kaya yun talaga ang naisip ko noon na kung maganda doon ka sa Bicol, yun nga, nagkataon sana na may mag-sponsor sa'yo. Ay hinadlangan ka naman. So, ano pa naman ako dito eh. Sana pagbalik ko malinis na yung ano. Kasi babalik ako dito, ano pa naman ako dito tayo hanggang April o March. Kasi next February, mag-home ako isang linggo, pagbalik, makabalik ako dito. Sana o kaya kahit sa mga sunod na araw siguro baka makabalik ako. Sana malinis na 'yon. Linisin ko. Tanggalin mo lahat yung mga basura doon sa loob, mga galon, ilabas mo 'yon. Lahat dapat malinis. Pati yun sa kwarto, mga para ng junk shop. Ha? Para pagbalik ko malinis. Ayusin natin na ulit 'yan para sa ngayon. So, kumbaga, ako ulit, mag-umpisa ulit ako. Oo, habang nandito ako, mag-umpisa ulit ako. Sana wala nang mga balakid. Ha? Sana wala nang mga... Ito, sigurado, mapanood dito ni Gimo. Bahala na siya kung magsisinungaling siya, kung i-deny niya, kung sinabi mo, bahala na siya. Nasa kanya na yun. Kayong dalawa lang naman nakakaalam. Diba? Kung sino nagsasabi niyo sa inyo ng totoo, nasa inyo. Alam ko naman, di mo naman siya magawang siraan. Diba? So, nagulat nga ako, sinabi mo yun. At least, nasabi mo. Alam natin. So, malamang, isa yan sa mga dahilan nung away namin. Yun nga. Basta napakasalimuot nung naging away namin. Halos isang buwan. Kinuntent ako. Araw-araw, ako ang laman ng kanyang sanil, halos. Pati yung kasama ko si Putiti. Yun. Ha, sige tay. Basta mga sunod na araw, balikan kita diyan. Sana malinis na yun ha. Linisin ko. Linisin mo. Kaya mo naman linisin yun. Itapon mo na yung mga basura. Huwag mo itambak sa labas. Ano yung mga damit doon, mga nakatambak na marami? Ano yung mga damit? Basahan na yun? Oo, basahan na. Nabasahan nga pinasok ng tag-ulan. Nung ang lakas ng buhos ng ulan. Pinasok yun eh. Doon sa bandang gilid, may parang Alisin mo lahat yung mga yun at bibilang kita ng kahit folding bed. Para may matulugan ka doon, hindi ka mag-ano sa simento. Ha? Alisin mo lahat yun, pati yung mga... Bilang kita ng storage box, lagyan na mo nga may nakasampay doon. Ilagay mo doon sa storage box yung parang urukan na ilagay mo mga damit para walang sabit-sabit, malinis. Tapos, bilang kita ng folding bed. Dalawa kayo ni Jigo para may tulugan kayo doon na hindi kayo nakaano sa sahig. Electric pa no, sira na rin. Jacob ba nang sira nun eh? Pinagtripan ni Jacob. Dapat sa inyo yung yung ceiling fan, yung nabibili lang na pwede na yan. Na hindi niya abot. Kasi pag naaabot na, pinaglalaruan. Hindi, pero medyo mature na yun, Jacob. So, basta yun lang ha. Linisin mo yung lahat para pagbalik ko, padalhan kita ng mga folding bed. Kung so sayang kasi tayo, yung mamahal pa naman ng mga gamit. Wala na, hindi natin may balik yun. So, sa ngayon, para tayo mag-umpisa ulit. Ha? Para tayo mag-umpisa ulit, sana wala na manghimasok. Ha? Kung may manghimasok man, sana maging maayos lang yung kanilang yung sadya. Kung talagang gusto nang tumulong sila. Kung may lalapit man sa iyo dyan na magbigay ng tulong, tanggapin mo. Kung may ibang vlogger na gustong tumulong, tanggapin mo. Pero wag ka nang magpadikta. Ha? Kasi tulong yan, hindi mo nang mahirap tanggihan ang tulong. Tanggapin mo kung sino, may magbigay, tanggapin mo. Wag lang yung mangdikta sila. Ha, yun lang tayo ha. Okay. Pagbalik ko mga sunod na araw, sana malinis na yun. Okay? Sige, pasensya na, tapos katagalan.
aminin ko sa'yo, tay, nawalan talaga ako ng gana sa'yo. Yun nga. Doon sa mga nangyari. Lalo na nung nagkaroon kami ng away ni Gimo. Isa yun, kadahilan bakit hindi na ako nagparamdam sa'yo. Nabasa ko naman yung text mo na ano eh, yung... Diba nag-text ako sa'yo, bakit bibilin mo magamit? Text ako sa'yo noon. Nabasa ko yung reply mo na, may ka man ng pasensya sa akin. Yun talaga yun, nawalan ako ng gana talaga noon. Dahil nga dun sa nangyayari sa amin. At least ngayon, alam ko na, malinaw na sa akin ang lahat. Bakit ganun? Ha? Sige tayo. Basta ako, okay? Okay. Sige. Thank you. Okay. Happy New Year din, ha? Oo. Sige tayo. Yun lang mga kalingap. Sorry nga, pasensya, kana. Yung dialogue si tatay noon. Ano yung dialogue mo tayo noon? Yung... Yun nga, sabi ko, ang nakaraan, pwede mong balikan, pero wag mo nang tambayan. Yun yung dialogue niya nung unang kami nagkita. Sana nagiging nagiging aral kay tatay sa pangalawang pagkakataon na actually sinukuhan ko si tatay dahil nga sa mga nangyari sa amin noon. Hindi mo sa lahat mga basher pa. Kaya sinukuhan ko siya noon talaga. Inamin ko rin yun na kaya lumaylay yung suportang binigay ko dapat sa inyo dahil doon. Mag-umpisa tayo ulit sa kaya ng aking makakaya. Mag-umpisa tayo ulit. Sana wala nang magiging hadlang, wala nang mangimasok pa. Diba? Yung mga kulang kang gamit doon, dadalang kita doon kahit paano. Kung kaya ko lang, ha? Malay mo, yung may mga dating tumulong sa'yo, baka magbalik loob din sila, bumalik sila sa'yo. Hindi natin alam. Kasi matagal-tagal kang nawala sa aking channel. Sa 2 taon yata. Oo. Sa 2 taon kang nawala sa channel ko. So, kumbaga, namatay na ang panonood nila sa'yo. So ngayon, mapanood nila ito ulit. So ano ang message mo tayo sa mga taong nagtiwala sa'yo noon? Mga manonood? Yun nga, sana, ang wala akong magagawa kung hindi nagsabi ako ng totoo kay Kinred. At malaki talaga ang aking kasalanan. Inaamin ko na tao lang ako at talagang bago lang kami magkakilala ni Kinred, kaya nagtiwala ako dun sa kabila. Ngayon, alam ko naman na dapat pala kay Kinred ako magtiwala. Ngayon, nasunod-sunod na yun. Kung marami na nangyari, tinanggihan ko yung dapat hindi ko tinatanggihan. Tinanggihan ko yung magandang buhay. Kaya ngayon, ang nangyari sa akin, bumalik sa Parang back to zero. No. Kasi nangyari na yun eh. Oo, Hindi na natin binibalik yun, nangyari na. So sana tayo, magiging aral ulit sa'yo. Magiging aral ulit sa'yo yun. Mga ganong bagay. So ngayon, uwi na ako. Ha? Basta babalik ko dyan, dadalang kita ng mga kailangan mong gamit ko. Kaya gusto ko malinis yun. Para pagbalik ko, yung gamit mong dadalhin, maging malinis din paglagay ko doon, ha? Sige tayo. Okay. Tay. Ingat na lang. Okay, sige. Basta babalik ako dyan. Gusto ko Kasi sinabi ko sa'yo, medyo kinakabahan. Hindi ko maalis sa sarili ko yung pagiging kabado. Bakit? Hindi, yun nga para baka maipit ako sa inyo, pero hindi. Ano yan? Sinabi ko ng point to. Hindi naman yan, hindi naman krimen yung ginawa mo eh. Oo nga Bagkos, yan, makatulong yan para malaman natin kung ano yung totoo. Ha? Wala namang krimen dyan sa ginawa mo eh. Yung pagbulgar mo sa aplostogan nila, hindi ang krimen. Kung talagang guilty sila, di magagalit sila. Tanggapin nila kung ano yung nararapat dahil ginawa nila yan eh. Diba? Sige tay. Sige. Okay. Yun lang. Ingat. Okay, sige. Happy New Year lahat. Yun lang po mga kalingap. So, ayan, biyahe pa tayo pabalik. Nagulat ako sa revelasyon ni tatay. Diba? Hindi ako nagkamali na sa bagay, yung sabi ko noon, sige mo ay nagpapaano sa sponsor kung sino man. So, hindi ako nagkamali. Nagulat talaga ako sa sinabi ng tatay. Kala ko kung ano sasabihin niya. Na baka daw siya may ipit. Kaya pinili ko, sabihin natin ang totoo. Malalaman natin ang totoo. So, yan lang po mga kalingap. Maraming salamat. So, tutulungan natin ulit si Tatay Joseph. Actually, nawalan talaga ako ng gana noon nung
nangyari sa amin ni Gimo. Nawalan talaga ako ng ganang tumulong na kay tatay. Yun, basta alam nyo na rin man yun. Alam nyo na rin naman na yung away namin ni Gimo noon. Alam nyo na. So, meron na tayong, yung hint natin noon is nagkatotoo. So, yun lang. Sana matulungan natin ulit si Tatay Joseph. Kahit paunti-unti para muli siya makabangon. Nandyan naman yung bahay niya. Kung ano man yung nagawa niyang pagkakamali, dala na rin ng kahirapan. So nakita nyo naman, dahil sa kahirapan, yung mga gamit na ibigay natin sa kanya, na ipundar para sa kanya is unti-unti niyang naibenta hanggang sa naubos, maliban sa bahay. Kaya sana matulungan natin ulit siyang makabangon, mga kalingap. Yun lang. So, thank you sa inyong patuloy na support. Maraming salamat sa KTV Angels at sa Team Kalingap, sa Kuya Bal Santos Matubang at Ednan Kalingap Rob. Hanggang sa muli mga Kalingap, maraming salamat.